Si Rolando C. Corpus ay isang 35 anyos na may asawa at dalawang anak na pinag-aaral na parehong nasa high school. Maliban sa pagiging padre de pamilya, si Rolando ay isang masipag na tricycle driver at isang dakilang kagawad sa kanilang barangay. Dumayo ako dito sa tirahan ni Rolando C. Corpus sa Barangay 526, Don Benito Street, San Pablo, upang alamin kung paano niya ba talaga napagsasabay ang kanyang paninilbihan bilang isang tricycle driver at bilang isang kagawad. Bilang isang tricycle driver, mabiyaya ako ng alas 5 ng umaga para yatid yung mga service ko sa eskwelahan. Tapos anong yatid, pila na ako hanggang tanghali na yan, hanggang alas 12 ng tanghali. Pagdating naman ng alas 12 ng tanghali, susundin ko naman yung mga service ko sa school na pauwi. Pagkatapos nun, uwi ako sa bahay, mamahinga. Bandang alas 3 ng hapon, biyahe uli ako. Hanggang alas 5 ng hapon naman yun. Alam ko rin sa mga kasamahan ni Rolando kung paano nila ito ilalarawan bilang kapwa nila, tricycle driver. Kasama rin namin siya rito sa tricycle sa pila namin. Pagka hindi siya busy sa pagiging kagawad niya, mabiyahe siya. Magmula sa pagiging tricycle driver, alamin naman natin ang buhay ni Rolando bilang isang kagawad. Kay Rolando? Opo. Tungkol kay Rolando Corpus, maganda naman po ang ginagampanan niya sa barangay. Ginagampanan niya ng maayos lahat ng mga obligasyon niya. Ang kagawad naman, ang araw ng duty ko is Saturday. Duty namin sa barangay pagmula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ang aking committee peace and order. Bilang peace and order, kapag mayroong mga hindi magandang ano sa lugar namin, ako ang pinupuntahan ng mga tao para ayusin kung ano ba yung gulo sa lugar namin. Okay naman siya eh. Ano niya sa constituents niya. Nagagawa niya naman para sa barangay niya. Opo. Si Jennifer ay tumutulong sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagsa-sideline ng paglalaba. Bilang may bahay ni Kagawad Rolando Corpus, nandito po ako para suportahan siya, bigyan siya ng lakas kung ano mang kahinaan ang meron siya. At nandito rin po ako para gabayan at tulungan siya para sa mga anak namin. At ang mensahe ko po sa kanya, sana bigyan pa po siya ng sapat na lakas ng Panginoon, nang sa ganon, mapagtapos at maitaguyod po namin kung ano man po ang binigay ng Panginoon sa amin bilang isang pamilya. Yun lang po. Si Krisha ang bunsong anak nila Rolando at Jennifer na dati nahinto sa pag-aaral sa kakulangan sa pera. Masaya ako kasi nagkaroon ako ng amang katulad ng papa ko na
nagtsatsagang magtrabaho sa araw-araw para magpag-aral kami ng kapatid ko. Tsaka ngayon, na talagang nakikita ko yung hirap na sa pagtatrabaho para magpag-aral kami. Tsaka magkaroon din kami ng talagang panggastos sa araw-araw. Bilang isang anak, nangangako ako na pupursigihin ko na makatapos ng pag-aaral na para masuklian din yung hirap nila ng mama ko. Ang mensahe ko sa mga kapwa ko, naghahanap buhay, ay mag-ingat tayo sa araw-araw at huwag tayong makalimot tumawag sa Panginoon. Para sa araw-araw na pagtatrabaho natin, bilang padre de pamilya, lagi tayong ligtas sa ating mga ginagawa. Magkatsaga lang, para sa pamilya, magtsaga lang tayo para sa bubuhay ng pamilya natin. Huwag tayong gagawa ng hindi maganda sa kapwa. Tsaka maging parehas tayo sa lahat ng bagay. Yun lang. Isa lamang si Rolando sa daang-daang Pilipino na nagsisikap para mabuhay at mabigyang buhay ang pamilya. Kung lahat tayo ay magtsatsaga at magsisikap, walang Pilipinong magugutom at maghihirap.